Noong May 9, 2025, nagkaharap si Bro James at Jared Almasura sa San Pedro, Laguna. At nagkaroon sila ng pag-uusap patungkol sa One Save, Always Save. At sa pagkakataon na ito, si Jared Almasura po ay kitang-kita ang kanyang pagkatalo sa usapan. Dahil hindi niya mismo nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng OSAS or One Save, Always Save. Kasi gusto niya makita mismo ang word na OSAS sa Synoptic Gospel. Ang Synoptic Gospel po ay ang Matthew, Mark, Luke, and John. So gusto niya makita doon ang salitang OSAS mismo na word for word. Walang osas. Basahin mo. Ang tanong ko sa kanya, OSAS. Basahin mo. Synoptic Gospel ni Cristo. Isaya yan eh. Basahin niya, guys, basahin lang niya. Isaya yan eh. Si Cristo Ang tanong ko nagsasalita. sa'yo, Pwede si Synoptic Cristo. Gospel. Pwede si Cristo Synoptic nagsalita. Gospel sa Mateo. Ang tanong So, ko hindi si sa'yo. Cristo nagsasalita. Sa Mateo, ang tanong ko sa'yo. Basahin mo lang, basahin Kaya mo nga lang. Synoptic Basahin mo Gospel lang. sa Mateo. Hindi Okay. ko naman pala masagot eh. Ang OSAS ay, yan po ay acronym sa One Save, Always Save. At ang One Save, Always Save ay isang terminology upang tukuyin ang pagliligtas ng Diyos na pangwalang hanggan or ang eternal salvation na ibinigay ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kamatayan sa krus upang ang sino mang sasampalataya ay magkaroon na tiyak ng kaligtasan. Basahin mo. Naawa ko sa'yo, James. Basahin mo. Ang nakalagay, Basahin mo. always save us. Walang Ayun! nakalagay. Walang nakalagay. Nabasa, Walang nakalagay na osas. One save, always save, Wala. always save us. Totoo naman yun. Totoo naman yun. Ang Diyos, lagi So, tayong nabasa. pinaliligtas. Ngayon, ang ibig sabihin ng One Save, Always Save ay palaging ligtas or always save. Synonym lang po ang mga salitang iyan. At hindi tanggap ni Jared Almasura na nabasa ni Bro James ang salitang always save sa Biblia. Na ang ibig sabihin, walang pagkakaiba sa One Save, Always Save kasi palaging ligtas. Now, ang One Save, Always Save ay ibig sabihin walang kapahamakan or palaging ligtas or hindi mapapahamak. Ngayon, may sinabi ba ang Biblia na ang taong sumampalataya ay hindi mapapahamak? Ngayon, kung meron, ibig sabihin, always save ang mga nagsisampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kasi di naman sinungaling ang Panginoong Hesukristo na mangako siya ng buhay na walang hanggan, tapos mawawala pa pala sa mga totoong nagsisampalataya. Ngayon, mababasa po natin sa Biblia ang salitang hindi mapapahamak ang mga nagsisampalataya. Una, sa John 3:16 na famous verse na naging ginagamit natin na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ano daw ang sabi? Ang sino mang sasampalataya ay hindi mapapahamak. Pag sinabing hindi mapapahamak, may tiyak na kaligtasan, palaging ligtas. Sa madaling salita, ang nagsisampalataya ay always saved. Once na iniligtas ka ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ay totoo ay sa pamamaraan ng pananampalataya, ikaw ay hindi na mapapahamak. Bakit? Kasi mayroon kang buhay na walang hanggan na ibinigay ng Diyos. Ang buhay na walang hanggan ay walang katapusan, ibinigay sa iyo nung ikaw ay sumampalataya, at ang buhay na walang hanggan niyan ay license para ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil nais ng Diyos na ikaw ay makasama niya balang araw na ikaw ay babawian ng buhay at sa kanyang paghahari doon. Nais kanya makasama dahil ayaw kanya mapahamak doon sa kapahamakan ng impyerno. At isa pa, si Jared Almasura ay nagsisinungaling. Ibig sabihin, sabi niya, nasa Bohol daw siya sa araw na iyon, pero kalaunan, nasa Maynila pala siya. Nakipagkita siya kay Bro James sa San Pedro, Laguna. Sige. Hindi mo nabasa, talagang sinungaling ka. Yan, basahin mo ha. Siya ang sinungaling. Tingnan natin kung Siya mabasa. sinungaling. O, tinan mo. Oo. Kasi, sabi niya nasa Visayas daw siya. O, tinan niyo. Pero nasa Manila pala. O, tinan mo ah. So makikita natin dito na hindi naunawaan ni Jared yung salitang OSAS. Pangalawa, siya ay natalo dahil napatunayan na ang kaligtasang ibinigay ng Diyos ay hindi maiwawala at mananatili sa mga nagsisampalataya. Pangatlo, siya ay nagsisinungaling. So, ang taong ito
na nanggugulo sa mga Baptist na nangangaral sa labas. Ginugulo niya, kinukutya niya, at siya ay nagmamarunong kumukuha ng mga talata sa Biblia para ipangtapal sa kanyang kamangmangan sa salita ng Diyos. So, nawa ay hindi kayo madaya sa taong ito at hindi kayo magpaluko sa taong ito. So, tayo ay mananatili sa katotohanan, tayo ay mananatili sa biyaya ng Diyos, sapagkat dito tayo naligtas, dito tayo binigyan ng buhay na walang hanggan, at dito ipinaunawa ng Diyos ang walang hanggang pagliligtas ng Panginoong Hesukristo sa ating mga makasalanan. Tiyak po ang sinabi ng Biblia, ang sino mang sasampalataya ay hindi mapapahamak, bagkus mayroong buhay na walang hanggan. Hindi po yan susupil ni numan ang walang hanggang pagliligtas ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat sabi mismo ng Panginoong Hesukristo, ang kanyang iglesyang itinayo, which is tumutukoy sa mga nagsisampalataya, ay hindi masusupil ni numan kahit pintuan pa ng Hades ang haharang. So walang makakapigil sa katotohanan, at sabi din mismo ng Panginoong Hesukristo, I am with you always, even unto the end of the world. So mananatili ang iglesia ng Panginoon, mangangaral sa katotohanan na siya lamang ang tanging daan sa kaligtasan, at ang kaligtasan ito ay walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong panunood.